Ayan, what's up dribblers at mga shooters, kamusta? Kamusta po kayo? Magkaiba sila. Ito yung sinabi ni Coach Tim Cone. Coach Jeff Carriazo, kabisado ang sistema ni Coach Tim Cone. Injury ni Scottie Thompson, may inamin din si Coach Tim Cone. Pag-usapan at talakayin po natin yan sa video ito. Pero bago yan, kung kayo po napapadaan lang at nagugustuhan ng ating video, ako po yung maglalambing, pahingi po ng isang like, share, comment down below, and don't forget to subscribe and hit that notification bell button para lagi po kayong updated sa ating mga video. Mga shooters, matapos kunin ng Barangay Ginebra ang panalo kontra Blackwater Bossing kagabi, may inamin pa rin po si Coach Tim Cone patungkol dito sa kanyang Barangay Ginebra San Miguel. Ano nga po ba yan? Etong si Coach Jeff Carriazo, gaano nga ba kabisado si Coach Tim Cone? Mga shooters, matapos ang come from behind win ng Barangay Ginebra sa pamumuno yan ng kanilang bagong import na si Tony Bishop at ng kanilang bagong hugot na si Maverick Ahamnisi, kung saan maganda ang naiambag at maganda ang naging laro nung dalawa. No. Sabi nga ni Coach Tim Cone, etong dalawa, si Maverick Ahamnisi at etong kanilang bagong import na si Tony Bishop, hindi pa ganon kakabisado ang sistema ng Barangay Ginebra. Kaya lahat silang mga kakampi nila, sila yung nag-a-adjust ngayon para mabigyan ng pagkakataon etong dalawang ito na magkaroon ng kumpiyansa dito sa kupunan ng Barangay Ginebra. Mga shooters, imagine, hindi pa kabisado ni Maverick Ahamnisi, hindi pa ganun kakabisado ni Tony Bishop ang sistema ni Coach Tim Cone. How much more pag nakabisado nila yung sistemang umiiral dito sa Barangay Ginebra. Dahil alam naman natin si Maverick Ahamnisi, bago pumasok ang konferensyang ito, itong PBA Commissioner's Cup, ilang linggo pa lang na nakakapag-training o practice dito sa Barangay Ginebra. Pero naging consistent siya. Hindi lang maganda ang kanyang naging laro, pero binigyan ng mahabang playing time kontra Converge si Maverick Ahamnisi. Pero pagkalaban nila, sa susunod na laban nila, mga shooters doon sa Magnolia Hotshot, talaga naman nag-deliver ang isang Maverick Ahamnisi. Ganon din sa laban nila kontra sa Blackwater Bossing kagabi, mga shooters, at sa Rain or Shine Elasto Fainters na naging consistent yung Maverick Ahamnisi. Diba? So nagtatala na siya ng 20 big points, 20 plus points. So maganda pong pakita yan para sa ating kupunan na Barangay Ginebra San Miguel. Diba? Likewise, Tony Bishop, kumamada ng 34 points, tapos nag-21, 25, 25. So maganda rin po yan, nagiging consistent na yung laro ni Tony Bishop sa kabila ng hindi niya pa nakakabisado etong sistemang umiiral kay Coach Tim Cone. At napakagandang binalikan nila yung lamang, mga shooters, come from behind win yung Barangay Ginebra kontra po dito sa Blackwater Elite. Dahil nilamangan sila ng 16 points, 17 points, pero hindi nagpatinag yung mga bataan ni Coach Tim Cone at binalikan ang bataan ni Coach Jeff Carriazo, kung saan inuwi nila ang magandang at matamis na panalo 90-87 sa para sa pagpapatuloy ng kanilang kampanya dito sa Commissioner's Cup. Puntahan po natin yung injury ni Scottie Thompson. Gaano nga ba kalala yung nangyaring injury kay Scottie Thompson? Ayon po kay Coach Tim Cone at sinabi po ng kanilang PT, hindi naman po seryoso. Hindi naman po ganun kaseryoso. Ito nga naging injury ni Scottie Thompson at titingnan po nila yung MRI na kalalabasan ng MRI ng injury ni Scottie Thompson. Pero para sa akin, konting pahinga lang yan, maibabalik ni Scottie Thompson ang kanyang laro sa mga susunod na laban ng Barangay Ginebra San Miguel. Alam natin, fighter, etong si Scottie Thompson para sa kanyang kupunan. Sabi naman ni Coach Jeff Carriazo ng mga shooters, si Coach Jeff Carriazo ay matagal naging player ni Coach Tim Cone sa Alaska Aces. Diba? So kabisado niya yung sistema ni Coach Tim Cone, kabisado niya kung ano yung gagawin ni Coach Tim Cone. Kaya sabi naman ni Coach Tim Cone kay Coach Jeff Carriazo na talagang nahirapan ang Barangay Ginebra sa panimula ng laro. Inamin po mismo ni Coach Tim Cone na nahirapan sila sa naging laban nila against Blackwater Elite kagabi, mga shooters. Dahil sabi nga ni Coach Tim Cone, lumamang ang Blackwater from the start hanggang matapos ang first half ng laro. At pinukpok lang nila yung laban ng Blackwater
kasama nila Scottie Thompson, kinuha nila yung panalo at mula sa third quarter, kinayod nila yan hanggang sa malamangan nila ang Blackwater Bossing mga shooters at kunin ang 90-87 win dito po sa Commissioner's Cup. Pero ang maganda rito mga shooters, yung inamin ni Coach Tim Cone na hindi pa ganon kabisado ng mga teammate ni Scottie Thompson, ni Tony Bishop, yung play o yung sistema nila Maverick Ahamnisi at pag nakabisado na nila yan, magiging chill ako malakas na itong kupunan ng Barangay Ginebra mga shooters. Siyempre, yung pinakamaganda niya kung maging healthy lang at walang injury ang isang Scottie Thompson, sinisiguro natin na babalik sa championship, babalik sa finals ang Barangay Ginebra kasama ni Coach Tim Cone dito sa Commissioner's Cup. 'Di ba? Kasama ni Tony Bishop and hopefully yung Justin Brownlee ay makita natin sa mga susunod na laban ng Barangay Ginebra San Miguel. Siyempre mga shooters, sinabi rin ni Coach Tim Cone na hindi dapat ipagkumpara ang Justin Brownlee dahil may mga fans ng Barangay Ginebra na kinukumpara si Justin Brownlee kay Tony Bishop. Tama naman po yun dahil si Tony Bishop, iba yung laro, iba yung height, iba yung sistema ni Tony Bishop sa paglalaro, iba yung galawan ng Tony Bishop sa galawan ng isang Justin Brownlee. Alam naman natin, marami nang napatunayan si Justin Brownlee, pero gusto rin patunayan siyempre ng bagong import ng Barangay Ginebra na si Tony Bishop, yung kanyang kakayahan, sariling kakayahan na idala ang Barangay Ginebra sa kampyonato dito sa Commissioner's Cup. So yan ang ating tututukan at yan yung ating alamin kung gaano nga ba katikas at lakas ni Tony Bishop para dito sa pagtulong niya sa pagkupo muli ng kampyonato ng Barangay Ginebra dito sa Commissioner's Cup mga shooters. At syempre ay naasahan din ng karamihan fans ng Barangay Ginebra na babalik ang Justin Brownlee na mas healthy at mas malakas sa susunod na mga laro ng Barangay Ginebra. At syempre aasahan natin makakasama yan ng ating pambansang kupunan na Gilas Pilipinas sa mga susunod na tournament. At kung ano man po ang inyong opinyon, marami pong salamat sa inyong panunood. Ano man po ang inyong maging opinyon, pag-usapan po natin dyan sa comment section. Ingat and God bless. Adjourn.